Hello guys! Welcome sa aking Walang Kwentan channel. So nandito naman tayo para sa panibagong review. Ngayon ay parang class review na rin siya. So pagbigyan natin itong request ni Hate Mo Na. Sabi niya dito gusto niyang makita yung build ni Bunhab. Si Bunhab kasi yung STR MG na nakalaban natin na talagang hindi tayo manalo guys. So gusto niya sigurong matry at ma-build niya rin sa kanyang character or kanyang class yung build ni Bunhab. So, ito ay hindi niya kasi talaga totally pinakita sa atin. Hate Mo Na yung kanyang build dahil nga, syempre, confidential daw. Pero nagsabi siya sa atin kung ano yung mga dapat pataasin. Okay? So, ito siya. Top 1 siya sa amin sa Magic Gladiator and overall top 4 siya. Tapos tayo ay top 3. Kung mapapansin nyo, ganyan yung kanyang set. Puro ice. Full option halos. Yung ginagawa niya, ice, wind, at the same time mataas yung level. Hindi siya nagfo-focus sa isa lang na fluorite, pero kung mapapansin nyo, more on ice yung kanyang fluorite, no? So ang kanyang wing pangit ang option pero maganda yung base stat. Tapos ang kanyang elements more on attack, hindi siya nag-def. So siguro mahina din siya dito sa mga kundon trial, pero pagdating sa PvP, sabi ko nga sa inyo, yung elemental gears maganda ang function niya at yung usage niya kapag kayo ay nag-PvP and pa-level. So ganyan yung start ni or yung set ni Bunhab. Tapos naman itong kanyang sabi niya sa atin yung STR at saka yung energy niya, ito sabi niya. Sa kanyang AG daw ay 1.6 lang ang 1.6 ang kinuha niya, pero sa STR niya parang 2.3 ang kanyang STR. So, ibig sabihin nun, mas mataas ang kanyang STR. Pero mataas din ang AG niya guys, no? 1.6. Samantalang yung AG ko parang 1.9. Tapos yung ating energy ay 1.6. Kasi nga dahil, parang 7 points or 8 points ata kapag ka Magic Gladiator at saka DL kapag sila ay nagle-level up. So, kaya talagang expect mo na mas mataas yung kanilang points or yung kanilang mga stats na binibigay. So, yun, yung nagkakausap kami, sabi niya sa atin, malambot kasi ang STR na MG kahit papano, syempre mas malambot kumpara sa ibang mga class, pero mas matigas sa mga EMG na Energy Magic Gladiator. So kayo guys, kung gusto nyo na maging katulad nun sa kanya, nakita nyo naman sa PvP natin, wala talaga tayong binatbat. Although spender siya, pero hindi naman nagkakalayo yung pag-i-spend niya. Magaling lang talaga siya mag-build ng kanyang character. Para sila ni Kero na magaling mag-build ng kanilang mga character guys. So kung makikita niyo, sabi niya doon na ang kanyang AG ay 1.6, ang STR niya ay 2.3. Pwede niyo siyang gayahin kasi pag nag 500 na kayo, hindi na magdadagdagan yung points niyo, kaya nakailang reset din siya para ma-perfect niya or parang maging satisfied siya doon sa kanyang build ng character. Anyway, malakas si Bunhab guys. Hindi lang siya malakas sa server namin, kundi pati sa cross server. Okay, halos lahat or siguro yung mga top 10 pababa, kayang-kaya niya sabayan, kayang-kaya niya rin talunin kasi ang lakas niyang bumawas. Tapos magaling pa siyang mag-skill, yung timing ng kanya mga skills. Magaling tong player na to guys, lalo na siya ay batang 90s, matanda na rin kasi siya. Tapos ewan ko kung 40 na ata siya o mag-50 na, basta matanda na to si Bunhab. Tapos nag-comment siya dito sa atin, no? Tapos nagsabi siya sa atin na, "Hoy, 33 lang ako, 34 lang ako, magkaedad lang tayo." So anyway, yun lang yung sabi sa atin ni Bunhab. Pagdating naman sa skill, sabi niya sa atin, sa class talent niya ito hindi siya nagpataas ng hit up. Parang minimum yung yung minimum attack damage yung kanyang pinataas, yung na level 10 niya. Pero sabi niya later on, kasi level 37 pa lang yun, patataasin niya na daw yung kanyang itong hit up na ito. Pero more on yung minimum attack weapon up yung kanyang pinataas. Tapos syempre yung mga skills niya, especially yung mga tulad niyan yung fire blood na yan, pinataas niya, kinuha niya yan dahil maganda yung bigay na option. Pero para saan kuhain nyo yan talaga, kasi lahat ng skill na yung mga second skill na yan, importante yan sa atin, kahit yung last skill. Itong review na ito guys ay hindi lang totally para lang kay Bunhab, ginawa na natin siyang reference, pero overall na ito guys para sa mga STR na MG kung gusto nyo. Tapos itong maganda to, yung Atmon Garp na to, o Grap ba yan? Importante yan, kuhain nyo rin yan.
pataasin nyo yan. Pero para sa akin, ang isa sa mga pataasin nyo sa Magic Gladiator na STR ay yung combo nyo, combo attack. Huwag na yung in-up na yan, combo attack. Kaya kung makikita nyo pagka nakalaban nyo si Boss Bunhab, no, pag pumutok yung kanyang combo, talagang solid sa atin. Tapos yan yung mga ganyang mga skill niya, yan yung mga pataasin nyo guys, dahil importante yan. Parang ito, tulad yan yung last skill niya, parang ito yung nag-hook sa atin. Yung pagka medyo malayo ka, i-hook ka niya parang si Pudge, tapos lalapit siya sa'yo, tapos dire-diretso sa magi-skill sa karakter mo, kaya mamamatay ka kaagad, lalo na mabilis silang umatake, tapos malakas yung damage nila sa atin. Kaya nga kahit na gawin natin, tumatakbo tayo, nagtitele tayo, pag nag-inbi siya, tapos mabilis yung kanyang pagcast ng kanyang mga skills, talaga nadudurog tayo. Hindi natin siya kayang sabayan ng 1v1, pero kaya natin siya sabayan kapag maramihan. Tulad ng mga Sage War, 3v3, yan, pwede tayong makasabay. Pero pag 1v1, medyo alangan talaga ako sa kanya. So, nagmamatter kasi yan guys, kapag ka nag-aagawan ng RB yung mga Red Boss. Kapag nag-aagawan kasi ng Red Boss, usually, di ba, 1v1 lang naman yun. Kaya ayaw kong kalaban sa 1v1, yan, GL na yan, dahil nagdi-debuff sila. Tapos ito Magic Gladiator, dahil ito Magic Gladiator na STR, nag-i-inbi sila, tapos nag-hook, so makakasabay sila sa atin kapag nag-tele tayo. Unlike sa mga EMG at yung Blade Knight, yung mga AGL, yan, pwede natin sabayan yan kapag 1v1 sa RB, dahil nga syempre ilalightningin lang natin sila, medyo makukulitan sila sa atin. Pero ito mga kabilang side na to, GL at saka yung STR-MG, yan medyo mahirap yung kalaban. Tapos ito naman sa skill talent nila guys, yan, yung patasin nyo yung yung T1 na yung first skill nya, tapos yung T1 na second skill sa bravery nya, dahil nga para sa akin isa yan sa mga importante na dapat na i-level up nyo guys. Then ito rin palang STR up, patasin nyo ito dahil nga by percent ang bigay nito. Isa yan sa mga i-priority nyo, dahil syempre STR type kayo, mas maganda kapag mas mataas ang STR na yan, para kahit papano medyo mas malakas yung damage nyo. Okay, so unti-unti nyo lang, unahin nyo muna tong minimum damage, itong frozen blood na ito, tapos yung STR up, tapos yung ibang skill nyo dun sa pangatlo. So yan yung pinaka-importante dito sa STR-MG. Para sa akin lang ha, disclaimer, hindi ako masyadong professional pagdating dito, or magaling sa pag-advise pagdating sa STR-MG. It's just so happen na syempre nakakuha tayo ng tanong doon, or ng sagot doon sa mga questions about kay Bunhab, na siya yung isa sa mga malalakas na STR-MG na nakita ko at nakalaban ko guys. Talagang yung malakas, dahil hindi tayo manalo, di ba? Kita-kita nyo naman sa PVP natin. So dito naman sa sa MG ko kasi, dami ko lang ito, no, pang spy ko to. So makikita ni Bunhab na nakasali ito sa kanilang guild. So pang spy ko lang kasi talaga siya. So nakita ko siya. So ito yung mga skills ng ating MG, no, MG na pwede nating gawin as review. Okay, so itong MG pala, maganda siya sa level up, sa RB. Yun nga lang, syempre kapag STR-MG ka, syempre pang 1v1 ka lang talaga. Sa Sage War, medyo nabibehind siya sa Sage War ha, at saka sa Cross Sage War, pero at saka sa maramihan, yan, medyo behind siya, dahil nga maraming tumitira sa kanya, kailangan niya pa lumapit. Pero kapag ka EMG ka naman, hindi pa natin nare-review yun, di ba? Pagka EMG ka naman, more on clash yung forte mo doon. Unlike sa STR-MG, talagang pang 1v1 ka na, para sa akin guys. So yun yung isa sa mga advantage ng mga STR-MG sa pa-level, sa PVP, sa RB, yan, mabibilis sila mag-RB. Yun nga lang, syempre dahil nga medyo malambot sila, medyo hirap sila kapag wala silang Infinite Angel. Okay, si Bunhab kasi parang meron siyang Infinite Angel. So yun yung mga patatasin nyo rin, itong skill talent ng STR-MG. So kasi yan yung isa sa mga forte ni Bunhab kapag siya ay nakikipag PVP.
kahit yung mga GL talagang hindi talaga manalo sa kanya. Ang lakas niya. Sabi niya rin sa akin, no, yung pinapataas daw ni Bunhab ay more on, tulad niyan, yung general skill niya. Kasi pag nag 500 na kayo, iba na yung patataasin nyo, hindi na yung stats. Ito na yung patataasin nyo pag nag 500 plus na kayo. At be careful dito dahil nga syempre mahirap magpa-level. At pag nag-reset kayo, 300 din ata ang potion yan. Si Bunhab kasi sa STRMG niya, puro reduction yung kanyang pinataas daw. Ang kailangan niya kasi, kailangan niyang humina yung damage ng kalaban sa kanya. Kasi nga medyo malambot ang STR, mga Magic Gladiator, malambot STR man yan o EMG. Kaya pinataas niya yung mga pampatigas sa karakter niya. Ibig sabihin yung mga negative na excellent strike, yung lucky strike na yan, yung critical strike sa kanya, minus niya yan. Pati yung pen strike, parang meron din siyang lesson, pinataas niya yun. Kasi nga, hindi niya kailangan ng damage actually hindi niya kailangan ng damage dahil mataas na yung damage niya. Ang kailangan niya tumagal sa laban. Kaya nga yun yung pinataas niya. Ang ganda nga nung building niya, 'di ba? Kasi na-balance niya yung character niya. Meron na siyang damage tapos napapatigas niya pa yung character niya. Biruin mo yun, kahit na sobrang lakas ng damage mo, kapag ka na-lessen yung itong mga parang pang-counter niya ito, na-lessen yung mga damage na may inflict sa kanya dahil doon sa mga options, skills na pinataas niya dito sa level 500 na general skills niya. So hindi mo siya mapapatay agad. So makakalamang siya sa'yo. Biruin mo yon, matigas siya, 'di ba? Titigas siya, ibig sabihin nun, ang gagawin niya, mag-i-inbi lang siya. Pag nag-inbi siya, didikitan ka niya. Pag nadikitan ka niya, dire-diretso yung atake niya. Meron siyang skill na parang nagbo-burst yung kanyang mga attack. Kaya kapag nag-cast yung skill na yon, para nababuff siya dun sa kanyang sword, tapos nag-inbi siya, tapos nahook ka niya, yun ang mangyayari, parang malulusaw yung buhay mo. So yun yung naging problema ko sa kanya. Hindi talaga ako makatakbo, hindi rin talaga ako makasabay kay Bunhab. May video na tayo dati sa kanya na nakalaban natin siya nung tayo ay Energy Wizard, tapos nag-switch tayo sa Swiftness Wizard. So akala ko makakaya ko na si Bunhab kahit papano, pero hindi pa rin talaga kaya. Hindi ko alam yung lakas talaga ng build ng character niya. Para bang luging-lugi yung mga wizard, no? Parang syempre wizard tayo, hindi naman palaging para sa ating yung laban, 'di ba? Parang para sa akin lang kailangan ko pang i-upgrade ito, pag-aralan tong wizard na to para makasabay dun sa build ng character niya. Pero para sa akin, overall, maganda yung build ni Bunhab, guys. So, yun lang, hate mo na at sa ibang mga nanonood, yung mabibigay nating details about dito sa STRMG na top 1 sa aming server. Sa MG lang, okay? Pero top 4 siya sa aming overall sa server 143 and 144. So, sana nakatulong ito at pwedeng maging guide para sa inyo. Pwede namang hindi. Nasa sa inyo pa rin naman yan. Panoorin nyo na lang siya. Post kayo or sabihin nyo na lang kung ano mga saloobin nyo dito sa ating comment section sa baba. Kung may violent reaction kayo, handa naman din ako makinig. Walang problema sa akin yan. So, yun lang. Please consider like and subscribe. Have a good day. Bye-bye.